Yung, hi po mga bossing, mga madam. It's me again, Anthony Angales from Survey Tech Trading. So, dito po sa video ito ay tutulong ko po sa inyo kung paano mag-convert ng inyong raw data, static raw data into Linux format para po i-process nyo siya into third-party software or ma-send nyo siya sa OSPOS para sa inyong mga ka-app project. Yun. So, napakadali lang po. Okay? So, una po, okay. Kailangan po i-download lang po itong ating software, yung STH Linux converter natin, no? So bali ilalagay ko po mamaya sa description ng video yung link para ma-download natin itong Linux converter, no? Okay. So once na ma-download natin, so ito po yung laman nung ano na 'yon, no? Nung data or yung mga files, no, na Linux converter. So copy lang po natin sa ating drive D or sa ating desktop, pero mas maganda po sa drive D para kung sakali pong mag-crash yung inyong drive C, nandiyan pa rin po yung ating converter. So once na ma-copy nyo na, no need to install. Just right click itong to Linux 4 na exe file, right click, then send to desktop. Okay, so once na send mo yan, so bali magiging magkakaroon na siya ng shortcut dito sa inyong desktop. Okay, so meron po ako ditong sample data ng raw data. Okay, so ito po yung standard raw data format ni South, no. Extension file po niya is STH. Okay, so ito po yung static data natin. And then, so ito yung file name ng ating static data. So bigyan ko na rin kayo ng trivia, no? Dito sa mga file name na to, may mga ibig sabihin tong number na yan, no? So yung first 4 digit po, yan po yung last 4 digit na serial number ng inyong GPS. And then yung susunod na 3 digit, yung from 297, yan po yung tinatawag nating Julian date. So yan po yung araw kung kailan nyo po kinandak yung inyong observation. So, kung 297 siya, yan po ay ika-297 days from January 1. Okay? And then yung last naman po na letter or numbers, yan po yung session number. So, halimbawa po, inon nyo siya ngayong araw na to. So, mag-create siya ng first letter niya. And then, inon nyo uli siya para sa second session and so on and so forth. So, madadagdagan po yung mga letters niya. Okay? So, tapos na po yung ating trivia. Okay? So, balik po tayo dito sa Linux converter. By the way, ito pong mga static data natin, pwede natin itong meron kayong mga ka-app project yung sa mga high clearance natin. So normally po kasi tinatanggap yun is static observation. Pwede rin pong so you have two options, no? Yung pinakamadali, send nyo lang sa OSPOS yung observation na files niyo, no? Ang requirement kay OSPOS is at least 1 hour na continuous recording, 5 seconds recording interval. Then, yun lang po. So, para sure tayo, record kayo kahit mga 1 hour and 10 minutes. And then, ilagay ko rin yung yung link nung sa OSPOS, no, para kung saan isi-send nyo yung raw data. So, after nyo ma-send yung raw data, after a few hours, magre-reply sa inyo si OSPOS, bibigay niya yung process data. Okay? So, free po yun. Wala pong bayad yun si OSPOS. So, yun. Tinatanggap po yun sa mga ka-app project. And then, kung sa naman po, mga project control, so, of course, kailangan nyo ng 2 or more GPS, no, para makapag-perform tayo ng static observation and ma-process natin siya into third-party software. Like, for example, Trimble, like GeoOffice, Spectra processing software, o ano pa man yung meron dyan na available, no? Okay. So, i-run po natin si Linux. Okay. Double-click lang. Okay. So, ito po, sa window na ito, dito yung mga version, no? So, we have different version of Linux data, no? So, depende po yan kung saang software nyo sa gagamitin, kung ano po yung
compatible doon sa inyong software. Pero in general, ito po yung ginagamit natin, no? Extend Rhinex 2.11. So, subukan na po ito from different processing software. Tanggap na tanggap po siya. And sa OSPOS, ito din yung yung format na sinesend natin. Okay? So, ang i-check lang po natin, GPS, GLONASS, Galileo, and BDS. Kung yung inyo pong GPS ay meron na rin Japan Constellation, which is yung QZSS, pwede nyo rin pong i-check yung box. Okay? Then, ito po yung directory input kung nasaan po yung inyong raw data. Okay? So, i-browse nyo lang po kung nasaan yung inyong raw data. Okay? So, yung akin, naka-setup na. And then, saan nyo po i-output yung inyong Rhinex data. So, click nyo lang din yan. And then, yung sa akin, dito ko siya i-export sa Rhinex na folder. Okay? And then, very important po, especially sa mga G7 and G8 na series natin na GPS, kailangan po naka-check itong yung checkbox ng time alignment. Okay? So, importante po yan para hindi po mag-fail yung ating processing, no? And then, may option ka rin dito na i-force mo yung interval. Let's say, meron kang 1 second interval. So, medyo mabigat kasi yung file na yon. So, gusto mo siyang i-reduce into 5 seconds. Click mo lang to and then select mo lang yung recording interval na gusto mong reduce. Okay? For now, check ko lang to. Okay? So, let's select all. Click natin yung edit. Okay? So, in this window, makikita natin dito yung yung measured antenna height. So, dito po natin ilalagay yung antenna height natin. So, by the way, pag magsusukat po tayo ng antenna height, okay? So, for example, ito po yung ating GPS, no? So, ito yung ating tripod, ito yung ating flyback. Ang sukat po natin is dito sa bottom of antenna mount. Okay? So, before, pwede tayo magsukat dito sa may parang sa face center niya sa labas. So, parang slope yung mangyayari doon. Pero mas maganda po, para consistent, dito po tayo magsusukat. Normally, may mga kasama po yan na yung parang plate niya. Okay? Kung wala naman po, imaginary na lang, no? So, itapat lang natin sa mata natin yung pagsukat. So, dito po, no? Sa ilalim nung antenna mount nung inyong GPS. Okay? So, pag nagsukat na kayo yan, so, let's say, ang sukat ninyo is sample lang, 1.75. Okay. Tapos, ang mode niya, ilalagay natin is bottom of antenna. So, makikita nyo po, automatic mag-offset yung ating software. Parang antenna height na ibibigay na, yung final natin is yung from the base center na. Okay? And then, yung software din po, capable siya mag-detect kung anong klaseng antenna yung ginamit nyo. So, basically, kung anong model yung GPS. So, alam ni software kung anong antenna yung nakaload doon. So, siya na yung automatic mag-add ng offset para makuha natin yung true vertical height natin from the base center. Okay, so let's say yung pangalawa, let's say 1.8. Okay. Lagay din natin bottom of antenna. Okay. And then dito naman sa site name, kung gusto nyo lagyan ng pangalan. Okay. Laki na itong aking mic, no? So let's say T. That's one. Nakasigida dito sa aking keyboard eh. Agaw pansin tong mic na to eh. HyperX. Baka naman. Okay. T-2. Okay. So, pag na-type na po natin yung site name, okay, so, click lang natin yung okay. And then, convert. So, hintayin lang po natin matapos. Okay, so yan po, natapos na po yung pag-convert natin. So meron na po tayong files, no? So exit lang tayo dito, then check natin yung converted data natin, no? So dito sa Rhinex, okay, so ito na po siya. So yung 2 files natin, nagkaroon siya ng 5 equivalent, no? Pero pinaka-importante po dito itong O files o yung observation file natin, yung OBS file na tinatawag, no?
And then, pangalawa yung ephemeris or yung navigation file. So, ito po yung importante natin na kailangan para ma-process natin sa third-party software. Okay? Sa OSPOS naman po, itong O files lang yung kailangan natin i-send doon sa kanilang website. Okay? So, yun po. Ganun lang po kasimple yung pag-convert natin ng Rhinex, no? So, yun doon naman po sa OSPOS. Pakita ko na rin, no? OSPOS, where are you? Ito. Yan. So, dito nyo po isesend yung OBS file natin. Okay? Dito lang. Pakita ko na rin para marunong kayo, no? Nasaan na ba yun? Wait lang po, Nandudulin pa ako. Ito, makikita rin natin dito yung mga checklist. Ano yung mga tinatanggap lang nila. Ano yung pupwede lang na format. So, basahin lang po natin yung checklist. And then, ayun, submit your data to OSPOS. Okay. Tapos, so, choose nyo lang yung file and then, kunin nyo lang yung inyong converted na file. Desktop. Sample. Next. Yan. So, select nyo lang ito. Okay. Yan. Tapos, lagay nyo lang yung ang antenna height. Wala na kasi naipasok naman na natin yung yung antenna height, no? And then, lagay kayo ng email address nyo dito. Okay. Tapos, after malagay yung email address, click nyo lang yung submit. Okay. So, kung may problema yung yung load data ninyo, maglalabas dito kung may mga error yan, no? So, basically, kung kulang sa isang oras, yun, magkakaroon ng ng problema. So, pagkasabit nyo yan, hintayin kayo ng mga few hours. So, sometimes, the next day, darating na yung yung process result nung inyong point. So, yun, pwede na natin magamit yung for ka-app projects ninyo. Yun so, sa application ng height clearance at saka height limitation. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po. Kung nagustuhan po nila yung video ating pinilisan ngayon, please hit like and subscribe na rin po sa aking channel, mga bossing, mga madam. And click na rin yung notification bell para sa mga other videos na i-upload natin. Okay? So, again, this is Anthony Angeles signing off. Thank you.